Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, na nakita na naman natin ang kagandahan at kagwapuhan ng bawat isa. Amen? Amen. Before anything else, I'm Pastora Jubel, one of the full-time workers of Lighthouse Church, and I welcome everyone sa ating Lighthouse Sunday. Welcome home. Welcome to your safe place. Amen? Do we have first-timers or new friends? Meron po ba tayo? Pwede mong itaas mo lang ang kamay mo. New friend po ako. Meron po ba? Ayan, friend po. Mayroon po akong friend na dala. Amen. If sa ating mga online viewers via Zoom, welcome to our Lighthouse Sunday. And of course, hindi natin naman makakalimutan kayo mismo. Welcome home. Sabihin mo sa katabi mo, welcome home. Ayan, parang ang bilis ng araw, no? Nung kahapon lang, parang kahapon lang yung katabi mo rin siya. Ngayon siya ulit. Amen. Thank you, Jesus. Okay po. So, hindi naman po lingit sa kaalaman po ninyo na nasa series tayo entitled, Gulatin Mo Sila. For the first week, Pastor Rina shared about gulatin mo sila parang Pastora Rina po. Galingan mo. Galingan. Ayan. Tamang recap lang sa, review. Every Saturday may review po. Okay ba yon? Na-joke lang yan. Nung last week naman po, Pastor Paul shared about gulatin mo sila. Mag-serve ka. Sino po dito nagsimulang mag-serve sa bahay? Amen. Sa school, sa workplace, sa church. Thank you, Lord, that in-apply natin ang word ngayon. So alam niyo po ba, this week, ang daming nanggulat sa atin. Ramdam niyo po ba yon? Nagulat po ba kayo sa babayarin niyo sa kuryente? Di ba? Parang, ito na naman. Okay, nagulat kayo sa bills. Nagulat kayo nung pagbukas mo ng pitaka mo. 100 pesos na lang, 15 days pa. O, di ba? Paano pagkakasyahin naman ng perang ito? Or pwede rin nagulat kayo sa issue. Alam niyo po ba yung issue sa Facebook? Social media? May anak pala sa labas si ano? Ayan, mga marites tayo eh. May anak siya, 15 years na itago. Ayan, so yung iba sa inyo nagulat, yung iba, ay alam ko na yan. Wow, okay. So, ang daming nanggulat sa atin this week. Pero bago po tayo magulat sa mga susunod pang mangyayari sa mundong ito, ayan, marami pa eh. Tapusin muna natin ang series natin. Gusto niyo yon? Amen. Say amen again. Amen. Okay, ituloy po natin. Dahil po dyan, alam niyo po ba that years ago, napakaraming events ng simbahan ang nagpagulat at nagpamangha sa mga tao na naging way po para makakilala sila sa Panginoon. Marami po. Bigyan ko po kayo ng example. Meron po tayo noon na tinatawag na miracle or healing crusade. Sino po nakatry niyan? Nakapunta? Hindi na nagsasalita yung medyo, ayan, si Daddy, sino mga ka-age ni Daddy dyan? Baka naman ayan. Amen, thank you Jesus. Alam niyo po ba, thousands of people pumupunta dyan kasi gusto nilang gumaling, gusto nilang makaranas ng miracle. And thank you Jesus, because of crusade, nakakilala sila sa Panginoon. Tama? Meron din naman po, may mga concert or theater, ayan, mga Marvel, nakakilala sa Panginoon. Meron din po, ito medyo na-try ko to, conquest or giving pamphlet. Ito yung pinaka-nasubukan ko kasi nagkaroon ng event ng church na conquest. Pupunta kami sa araw yun ng patay. So pupunta kami dyan sa sementeryo, may hawak-hawak kaming trucks noon, tapos mag-share kami. Alam mo ba, yung laging pambungad natin, alam mo ba kung saan ka mapupunta kapag namatay ka ngayon? Mga ganyan. Oo, na-try namin yan. So nagpupunta kami, hindi namin kilala, basta yung mga nakaupo sa mga ataol, hindi po ataol, ano tawag sa ganun? Puntod. Ayan yung mga nakaupo talagang haharapin. Hello po. May gusto lang po akong i-share. Okay lang po ba? Alam mo, kahit hindi makikinig, mag-share talaga kami. And thank you, Jesus, merong mga na-win sa mga ganon. Tama? Meron din pong evangelism event. Ayan, may mga ganyang event. Halatang hindi niyo na po naabutan, no? Medyo old na po yung picture eh. Okay? Meron din po yung may pa-feeding program.
Ayan, parang kanina nagpa-feeding program dyan, kaya naligtas po kaming mga workers. Thank you po sa mga hospitality team natin na nagpapakain sa amin every breakfast, Sunday breakfast. Meron din po mga mission. Ayan, nagpupunta sa mga kabundukan, sa dagat. Oh, wow, meron ba doon? Meron ba pupunta yan? Okay, marami. Mga mission na talaga namang nagiging way. Siguro some of you here, ilan sa mga nabanggit ko, yun yung dahilan kaya ka nakakilala kay Lord. Ayan. Kahit hindi mag-email na lang kayo, okay? Pero marami pong naligtas sa mga yan. Alam ko, some of you, sabi ko nga, naabutan nyo at naranasan nyo yan. And you can testify how it works in your time. Ang dami ko naririnig na testimony, grabe. Grabe nung sabi na parang, bush! Bilang, tapos gumaling kami lahat. Diba? Parang mga ganyan. Grabe talaga yung hininga pa lang, gumaling kami lahat. So, grabe yung testimonies ng ilan po sa inyo. And actually po, itong mga event na to ay talagang gumulat sa mga tao. Milyon-milyon po ang naligtas at nakakilala sa Panginoon. But you know what? As the time goes by, parang naging normal na lang ito sa tao. Nakuha niyo yun? Parang alam na nila yung, ay, alam ko na yan, magpapahangin si pastor. Ayan, alam ko na yan. Yung iba, memorize na nila. Minsan nga po, dinadaan-daanan. Meron pa po, uso dati yung mag-share ng gospel sa bus. Tama po ba? Ngayon po kasi nag-share, tapos piso-piso lang po. Kung ilan lang po may ibigay ninyo, okay na po dyan. Sige po, offering lang po. Diba? Naging instant church yung bus, diba? May mga ganun dati, even sa bus, talagang nagpipreach ng word of God. Dinadaan-daanan na nga lang ng mga tao. Yung iba nga, pinagsasarhan pa ng pinto. And worst po, kahit may libreng pagkain, hindi na sila pumupunta. Wala nang gulat factor. Nakuha niyo yun? At sa totoo lang po, sa isang henerasyon na advance at techie po, sasabihin na lang nila sa'yo, alam ko na yan. Nagbabasa din naman ako ng Bible. Ginawa mo naman akong ano. Kahit nasa bahay lang ako, may Bible kami dito, alam ko yan. O pwede na naman sabihin, nabasa ko na sa internet yan. Nagde-devotion ako sa Facebook. Wow. Amen? Napag-aralan ko na yung ginagawa niyong speak in tongues. Nag-practice nga ako kanina eh. Naalala ko may nagkwento sa akin na isang teacher. Kasi palaban na teacher to, sinasabi nila, alam ko na yung speak in tongues sa ginagawa niyo, nag-practice ako kanina. Wow, di ba? Pinapractice pa lang speak in tongues. Alam niyo po, dahil naging normal na lang sa tao, hindi na sila nagugulat. Parang sa kanila, normal na lang yun, wala nang gulat factor. Alam nyo, ito pa ha, dati po, nagugulat ang mga tao kapag ang isang taong hindi nag-aral, nagpipreach ng word of God, grabe, ang galing. Wow, amazing, memorize niya yung Bible. Ngayon po, kapag nag-share ka, tanongin niyo ako anong meron, ano? Iba-background check ka sa Facebook. Nag-aral ba to? Ano pangalan yan? Ano pangalan? Spelling. Huh? Ito yung pins. Diba? Kilala ko to eh. Ito yung insyan ko to eh. Mekos. Ayan, joke lang po yan. Okay, pasok. Sorry. Ayan po, iba-background check ka. Nag-aral ba yan? Anong natapos niyan? Alam mo, kapag nalaman ng tao na wala kang pinag-aralan, hindi ka papakinggan. Sasabihin ng henerasyong ito, I want to educate you. Mas may alam pa ako sa'yo. What a generation we have. Ito po, yes, nandito tayo sa henerasyon na yon. Kaya nga po, hindi nakakapagtaka at ito ang mas nakakagulat. Maraming Kristiyano na lang ang nanahimik. Sabihin mo, hindi ako yon. Madaldal nga ako sa bahay eh. Okay? Nanahimik ang mga Kristiyano. Bakit? Takot silang magbahagi because of this generation. Andan pa ba kayo? Excited pa ba kayo? Parang bigla kayong nanginig ha. Parang ako to ha. Today po, join me as I share the Word of God entitled, Gulatin mo sila, mag-win ka. Sabihin mo sa katabi mo, mag-win ka. Are you excited?
Are you ready? Siyempre, before I continue, I'm inviting everyone to close your eyes and let's pray. Lord, salamat po sa isang exciting na Sunday na to. Lord, hindi po namin alam anong maaari mong gawin at iparanas sa amin sa umagang ito. Pero Lord, bukas ang aming puso. Bukas ang aming isipan. Handa po kaming magpabago. Handa kaming magpa-rebuke. Handa po kaming ma-challenge. Lord, I pray na wala kang lalampasan na members and disciples na nandito sa umagang ito. Holy Spirit, we welcome you. You are free to move. You are free to touch us. You are free to change us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ituloy po natin ito. Let's open our Bibles in Acts 16 verses 16 to 34. Medyo mahaba-haba. Okay lang ba every other slide ay salitan tayong magbasa? Okay lang po ba yon? Sige, ako po muna. Sabi dito, once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Next. Verse 18, she kept this up for many days. Grabe naman. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the spirit, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. And that moment, the spirit left her. Next. Was God. They seized Paul and Silas. The next day brought them before the magistrates and said, these men are Jews and are throwing our city into an uproar by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice. And the magistrates ordered them. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. 24, when he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. The other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. When he took his sword and was... But Paul shouted, don't harm yourself. We are all here. The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. They replied, you will be saved, you and your household. Grabe. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. He was filled with joy. Amen. God bless the reading of His Word. Naintindihan naman po natin. Alam ko familiar kayo. Ayan, siguro pasarado na lang nung door natin. Ayan. Ayan, thank you po. Ayan, may mga nangangampanya. Iboto nyo ako. Okay, sige. So, iboboto po namin kayo. Okay, so, let's see, okay, ano nga po ba ang background or context ng binasa natin ngayon? Paul and Silas po ended up in a prison dahil nga po sa isang batang babaeng, tawag dito, alipin. Okay, isa siyang batang alipin. Itong batang ito ay sinasapian ng masamang spirito na nagbibigay sa kanya ng power para manghula. Na-try nyo na po bang mangpanghula? Ang kamay mo may nakasulat na M. Ayan. Sabi dyan, maganda ka. Ay, alam ko yan. Okay? Etong babaeng ito ay isang manghuhula. Batang babae manghuhula. At alam niyo po ba, kumikita ang kanyang owner sa kanya. Kasi siya ay alipin. So, tuwang-tuwa yung owner kasi nakakapanghula siya at kumikita siya. Okay?
Ang nangyari nga lang, etong batang babaeng ito na inaalihan ng masamang spirito, ay sinasabi niya, kay Paul at Silas, sabi niya, eto mga to, lingkod yan ng kataas-taasang Diyos. At ang mga yan, ang sinasabi nila, ay para sa ikaliligtas ng lahat. Tama ba yung sinasabi niya? Tama, di ba? Maganda. Siguro sa umpisa nung narinig ni Paul, yeah, I know. Yan. I know. Okay, unang mapakinggan mo, okay yun eh. Maganda sa pandinig. Imagine mo, ilang days niyang sinasabi, oy, pastor yan. Oh, ito, pastor yan. Nagsishare yan ng word of God. Hihinto. Ay, ito, pastor. Di ba, parang nakairita. Every day, may sinasabi sa'yo, ito kataas, mensahero to ng Diyos ha, mensahero ito, nakakainis. Kaya nga po, si Paul, nainis. He was annoyed. Ay, munti ka nang talaga naman, nanggigigil na ako sa'yo ha. Sa sobrang gigil at inis ni Paul, pinalayas niya, I command you, ikaw lumayas ka. And to make the long story short, napalaya yung bata, pero naggalit naman yung amo niya. Bakit? Wala na siyang pagkakataon na kumita. Kaya ang ginawa nila kay Paul, sinunggaban nila, hinubaran, at pinahagupit. Pinakulong, at ito pa, pinakulong sa inner cell. Meron tayong picture, hindi ka lang, nandyan ba yan? May inner cell tayo, hindi po to cell group. Ayan. Hindi po to cell group, okay? Connect group na po tayo ngayon, okay? So, itong ginawa sila, ikinulong sila sa inner cell. Pinakaloob na kulungan, ikinaday na ang kamay, at nung panahon na yun yung ginamit nila para hindi makatakas yung paating na yun. Napapansin nyo yung sa paa? Opo, amen? Mabigat yun. Sa tingin nyo, makakalaya pa kaya sina Paul at Silas? Kadena ang kamay, nakadena ang paa, wala nang pag-asang makalaya tong dalawang ito. Are you there? Ang nangyari po, nung nandun na sila sa kulungan, they were praying and singing hymns. Ang nangyari, nakikinig ang mga tao sa kanila, mga nakapaligid na mga prisoners. Maya-maya, biglang nagkaroon ng lindol at nagbukasan ng lahat. Nabuksan ng pinto, nakalas ang kanilang mga kadena. At nung nakita nung guard, nung jailer na nabuksan yung pinto, ito na to. Kinugot ang patalim at magpapakamatay. Anong sigaw ni Paul? No! Hindi po. Anong sigaw niya? Don't harm yourself! We're all here! Wow, English. Amen? Andito kami! Wait! Ops! Huwag kang magpapakamatay! Huwag mong sasaktan sarili mo! Nandito kami! Kompleto kaming lahat! Gulat si sir. Halos hindi makalakad kasi magpapakamatay na siya kasi last chance niya nang mabuhay dahil if ever man kung makawala yung mga prisoners, papatayin siya. Anong nangyari? Sobrang gulat niya, dinala niya si Paul at Silas. Ang tanong niya, anong gagawin ko para maligtas? Pwede niya namang tanungin, ano ba nangyari? Sino nagbukas? Pero ang tanong niya, paano maligtas? Anong gagawin ko? Sabi sa Acts 16:31 in Pinoy version, maniwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang pamilya mo. Alam nyo, ang ending, naligtas nga siya at ang buong sambahayan niya. Wala po bang kahirap-hirap? Tingnan natin. Alam niyo po sa story na nakita at nabasa natin, Paul and Silas win people for Christ even in the worst scenario of their lives. Alam niyo po, gusto ko makita niyo that Paul was intentional. Sabihin mo nga intentional. Kung maalamin natin ang ibig sabihin ng intentional, in Cambridge Dictionary, sabi niya dito, planned or intended. Tagalogin natin, plinano. Sinadya, ayan. Andito kayo ngayon, I believe, plinano nyo to. Yan ang suot mo ngayon, sinadya mo yan. Hindi po pwedeng, nagulat ako, ito na yung suot ko. Hindi po, di ba? May mga bagay na sinadya tayo, plinano natin. Tama po ba? Alam nyo po, si Paul, plinano niya na mag-win saan man siya mapadpad. Say, come on. Makikita natin 3 bagay na kung saan naging intentional si Paul. Are you ready? Be intentional in number 1,
Prayer. Can you say prayer? In verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Alam niyo po, sa lahat ng mga mission trips ni Paul, nakaranas siya ng maraming persecution at pagpapahirap. Alam ko, sa mga nagde-devotion dito, nagbabasa ng Bible at nakikinig ng mga salita ng Diyos, ilang beses nyo nang narinig na pinapatay, gustong patayin si Paul, gustong pahirapan si Paul. Ilang beses po siyang binalak na patayin, pinahirapan, pinalaya sa iba't ibang lugar. At sa kwentong nabasa po natin, naharas si Paul. Okay na po sana yung pagpapaluin. Hinubaran pa. Nakuha niyo yon? Hinubaran, pinagpapalo, pinagsasaktan, pinahirapan at ikinulong pa. Imagine, ito yung nangyari sa'yo, nag-share ka lang naman ng Word of God. Are you there? I want to share a testimony. Actually, natanong ko to, nirefresh ko lang kay Papa. Paano na yung kwento nyo dati na na pinahirapan kayo? I mean, pinersecute kayo sa isang lugar. Papa, FOI po, Pastor Eddie, my papa is a pastor. So, at a very young age, nagsuserve na siya sa Panginoon noon. O, diba? So, matagal na yun, noon. Amen? Kasama ang kanyang, hindi pa disciple ang tawag manggagawa. Kasama ang manggagawa ko, sabi niya kagabi. Pumunta kami sa isang lugar, actually sa Bacnar yon, Marcos ang tao, pero Bacnar. Eto na, ang saya daw nilang pumunta. Yes, mag-share kami ng Word of God. Woo! Grabe. Ang saya, kasama ko, disciples ko, come on, let's go! Let's share the Word of God. Woo! Eto na, habang pong naglalakad sila, meron po palang isang tao doon na loko-loko. Nagtawag ng marami niyang kasama, kumuha ng patalim at mga baril. Sinalubong po sila. And you know what? Ang ginawa sa kanila Papa, pinapunta sila sa isang field. Gitna ng field or lagi ko itong nababangkit, bangkag, o diba? Yan ang word natin O kaya, kabukiran. Ayan, mas maganda. Okay? Kabangkagan, sabi ng mga tao dito Okay, so sa field, pinunta sila sa gitna. Alam niyo po kung anong ginawa sa kanila? Pinaghubad. Alisin yung damit, pantalon. So ang naiwan lang po kanila Papa at ang kanyang mga disciples ay brief. Sabi nung mga yon, loko-loko tong mga to, ganito, mag-jogging kayo sa buong field. Ikutin nyo. Wala silang magawa. Wala silang baril, wala silang panlaban. So tayo ng mga disciples, mag-jogging tayo. Alam mo, pag kinikwento ni Papa, nakakatawa Pero I believe, kakaibang experience that really broke his heart. Alam mo, tumakbo sila, nag-jogging sila. Ito nakakalungkot. Ang mga members po ng church ay nandun nakikita sila at wala ring magawa. Mga kabataan na mga members nila, pinapanood niyo yung pastor namin. Pinapahirapan. After nun, sabi pa nung loko-lokong yun, sabi niya, okay, umamin kayo, sabihin nyo, nakampon kayo ni Satanas. Alam niyo po ba, nakakagulat kwento ni Papa, sabi niya, okay anak, okay, sabi ng isang disciple o manggagawa ni Papa, hindi ko aaminin na ako ay kampo ni Satanas. Hindi natin aaminin. Si Papa, Hindi natin hindi kami kampo ni Satanas. Wow! Si Papa sabi niya kahama sa akin, syempre, encourage ako. Yung disciple ko, sabi niya, hindi natin aminin. Pero itong naging parusa, kakainin nila yung lupa na may earthworm. Yung medyo basa-basa nga daw Hindi na kwento ni Papa kahapon sa akin, pero alam ko kinukwento niya, may malaki, saktong laki, saktong liit. O sige, pili kayo, pili. Si Papa ang pinili niya yung pinakamaliit. Ang nakakatawang kwento niya doon, mas malalasahan mo pala pag maliit. So nalasahan niya. Nalasahan niya yung kaliitan talaga naman. Hindi kami kampo ni Satanas. Sa kain. Hindi talaga kayong kampo ni Satanas? Hindi. Diba? Uminom kayo dyan sa tubig na pinagliguan ng kalabaw. Uminom kayo. Hindi tayo kampo ni Satanas. Uminom din sila. Alam nyo, grabing pagpapahirap. Grabing persecution. At alam nyo, after that time, pinalaya naman sila. Thank you, Jesus. Hindi naman po sila pinagpapatay. Andito ako.
The proof na buhay po ang ating Ama. Amen. So, pagka-uwi nila, sabi niya sa akin gapon, alam mo, umalis kaming masaya. Umuwi kaming church, iyak kami ng iyak. Bakit ganun? Bakit ginawa sa amin to? Sabi pa niya, medyo napaiyak ako hapon. Ayun, naiyak na naman. Ay, joke lang. Okay. Yan, pinapasaya ko lang po kayo. Nakakatawa siya, pero sabi niya, alam mo, nabasag ang puso ko. Grabing commitment. Hindi ako naiiyak dahil pinahirapan, pero naiiyak ako. Grabe namang pagmamahal sa Panginoon yun. Grabe naman na willing nilang harapin lahat in the name of the Lord. Alam niyo po, kung babalikan natin si Paul, pwede namang pumalag siya, pwede namang salita, pwede naman siya magsalita. Hindi ako Jew ha, hindi ako Jew, I'm a Roman. Pwede niyang sabihin yun kasi kapag kapwa Roman, pinapahirapan mo. Alam mo, lagot ka, put to death ka rin. Sa halip po, ang ginawa ni Paul, hinayaan niyang makulong siya. Hinayaan niyang pahirapan siya. And on that scenario, they prayed together. Tara, let's pray. Let's sing. Come on, let's worship the Lord. Alam niyo po, unang ginawa ni Paul, nung mga panahong nahihirapan siya. Thank you, Jesus. Amen. Come on. Come on, isang malakas naman po na palakpak sa Panginoon Diyos. Sabi ko nga po, sa kabila ng lahat ng naranasan nila Paul at Silas, lumuhod sila, nanalangin, nagpuri sa Panginoon. Alam niyo po, prayer, isa po ito, sa isang taong nakaranas ng pagpapahirap, inuna niya po ang manalangin at sumamba. Alam niyo po ito, laging kataga sa prayer works. When we pray, Paul knows God or know how God works when they pray. Panalangin ang tanging solusyon sa sitwasyon na wala ka nang magagawa. Kaya nung umuwi sila sina Papa, doon na lang kami sa church, nag-iyakan kami, nag-pray na lang kami. Grabe. Pero po sa panahon natin ngayon, mas inuuna ang work kaysa sa pray. Every prayer works, 5, 3, 6 ang nandito. You know what? God is reminding us again, when we pray, God works. Amen? Sa mundong ito, pagalingan at paingayan sa social media. Ang ingay-ingay sa labas, ang ingay-ingay mag-voice out, ang ingay-ingay makipaglaban. Pero kapag dumaan sa pagsubok, ang hihina ng loob. Kapag nakaranas ng konti, nagmumukmuk, ayoko na, magpapakamatay na ako. Tanong ko po sa inyo ngayon, bakit kailangan nating manalangin? Tanong niyo ako bakit? Kasi hindi natin kakayanin ang misyon kung galing lang ito sa sarili nating lakas. Mahirap po mag-share ng word. Amen? Sa mga nag-share dyan, mga leaders, mahirap, tama po. Mentors, hindi po madali mag-disciple, kaya nga po unahin natin ang manalangin kaysa magtrabaho. Alam niyo po, 2 bagay ang nangyari kay Paul nung nanalangin siya. Are you excited? Prayer leads Paul to what? Letter A, forgive people. Can you say forgive? Pwede po kasi na sa nangyari kay Paul ay mapuno siya ng galit at hatred. Tama? Babawi ako sa'yo. Makalabas lang ako dito, ilalabas ko na yung power ko. Ganyan. Ilalabas ko yung karate moves ko. Babawi ako sa inyo, papahirapan ko rin kayo. Pwedeng sa paulit-ulit na pagpapahirap sa kanya, pwede siyang bumawi. Kilala niyo si Paul, pumapatay nga ng mga Kristiyano noon eh. Pwede siyang bumawi. Kapag hindi po siya nanalangin, pwedeng ganti ang ibawi niya sa tao. Tama po. Mark, halika saglit. Expose natin si MJ. Gwapo to eh. Paki-mind na rin po kung mayroon naman po kayong may ano. Illustration lang po. MJ malakas? Ay, masakit? Hindi. Sigurado ka? Kulang. Ay, kulang. Okay. Hindi po masakit. Pero kung everyday ko itong gagawin, buong araw, 1 week, ganito lang kami.
Sabi niya hindi masakit, pero kapag tumagal, makakaramdam siya ng sakit. Thank you, MJ. Thank you, Coach MJ. Alam niyo po, kapag paulit-ulit tayong sinasaktan na, sa umpisa, hindi naman masakit. Pinahiya lang naman ako, hindi masakit yun. Pinagubad lang naman ako, hindi masakit. Pero kung everyday gagawin sa'yo, masasaktan ka at pwedeng bumawi ka. Pwedeng maghiganti ka. Pwedeng magkaroon ng galit dyan sa puso mo. I believe po, aside from asking God na samahan sila, isang naging prayer ni Paul, Lord, tulungan mo ako magpatawad. Lord, ang hirap naman ng ministry. Lord, ang hirap. Sharing the word of God is easy, pero paano kung ang mga babahaginan mo ng salita ng Diyos ay yung mga tao na nakit sa'yo? Kaya mo? Ay, bahala siyang mapunta sa impyerno. Bahala siya dyan. Kanya-kanyang kaligtasan to. Hindi po madali. Lalo na po kung nasira ang pagkatao mo dahil sa taong ito. Hindi ko yan share ng word of God. Alam niyo po, mahirap, pero sa panalangin mo, kakayanin mong magpatawad. Ang dami kong example ngayon. Isang disciple naman ni Mama, 2 disciple niya pala to. Nagsangsangan. Medyo sila, talaga namang to the high pitch level. Buong barangay nakarinig. Nagsisigaw, namumula, lumalabas sa mga litid dyan sa Talagang nagsisigawan sila, yung magkaibigan to. Nagsisigawan. Alam mo, tapos na yung away, pero ramdam yung tension. Si Mama, anak, samahan mo ko, punta natin yung bahay ng isa. Pinuntahan namin. Pagdating namin, alam mo, Auntie Harsey, yung talaga. Ay, talaga naman. Oo, sige, halika dito. Samahan kita, halika. Hawakan mo kamay mo. Hawakan mo kamay ko, mag-pray tayo. Biglang nag-die down yung tao. Sabi niya, Lord, tulungan mo akong patawarin si ganito, Lord. Ang sakit nung ginawa niya. Alam niyo, hindi tumagal, nagkaroon ng restoration. Alam niyo, may power yung binabanggit mo yung pangalan ng nakasakit sa'yo. Lord, si MJ? Ayan, puro si MJ. Nasa harap di ba? There's a power when you pray for that person who hurt you. Alam niyo po, sa prayer, inaalis ang galit, inaalis ang paghihiganti. Magugulat po ang tao sa'yo kasi nagpapatawad ka. Magugulat ang tao sa'yo kasi kinaya mo magpatawad. Good news po. You want good news? Amen. Yan ang gustong-gusto natin Good news. Madami pa pong pwedeng makapanakit sa atin. Pero isa lang po ang alam ko sigurado, sa panalangin may pagpapatawad. Sa panalangin, matututunan mong magpatawad. Come on, are you there? Nailista nyo na po ba sa note nyo yung gusto mong patawaring tao? Sulat na yan. Letter B, when Paul prayed, pangalawang bagay na nangyari sa kanya, he started to love people again. In verse 27 to 28, the jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We're all here." Alam niyo po, if Paul and Silas escaped when their chain came loose, the jailer would have possibly been put to death. Kasi po sa Roman law, kapag isa kang guard or jailer, responsibilidad mo ang bantayan ng mga prisoners. Buhay ang kapalit kapag may nakawala sa kanila. So alam niya na kapag may nakawala dyan, papatayin siya. Kaya nga po nung nakita nung guard na bukas ang pinto, alam na niya yung sumunod na mangyayari. Alam ko na to. Ito na yung huling hininga ko. Pero buti na lang may Paul na sumigaw. Amen. Sabi niya, don't harm yourself. We are all here. Alam niyo po, Paul learned to love the unlovable. Paul's prayer leads him to love people like how Jesus loves him. Yung mga nakasakit sa'yo, kapag pinag-pray mo yan, matututunan mo silang mahalin. Parang ganito ang mindset ni Paul. Nakawala tayo. Wala na yung chain. Tatakas tayo. So pag tumakas tayo, may maaapektuhan ba tayo? Nakita nila yung jailer. Nakita niya. Ay, kapag tumakas tayo, papatayin yung jailer. Hindi ako papayag. Kaluluwa din yan na kailangan ng kaligtasan. Walang alis. Dito lang tayo. Hindi tayo tatakas. Alam niyo po, we are living in a me generation.
Isang henerasyon po na laging sarili ang iniisip. Ramdam niyo po ba sa mga anak ninyo? Parang ako yun Me generation. Sabi nga po ng isang article, when they say me generation, this generation are lazy. They are entitled. They are selfish and shallow. The me generation are infantile, selfish, who demand rights, but take no responsibility. And who put their own interest before any other consideration. Alam nyo, ito lagi sigaw ng me generation. Ito ako. Ganito ako. Dapat tanggap nyo ako, ha? Ito ang gusto ko. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Laban! Dapat ako muna bago sila, ha? Huwag nyo silang unahin. Ako muna. Ako. Masaktan ang masaktan. Basta masaya ako dito. That's the me generation and we are living in that generation. Kaya nga po maraming nagpapakamatay. Kaya nga po maraming makasarili. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, naghahanap ang Panginoon ng mga Kristiyanong mamamatay sa sarili para mabuhay si Kristo sa Kanya. Buhayin ang Kristo sa atin. Kaya nga po, anong gagawin natin? Bilang mga Kristiyanong, alam natin naman na pinapersecute tayo. We will kneel down to God. We will pray, Lord, gamitin mo ako. Lord, tulungan mo ako na magmahal na gaya mo. Ang dami kong kinakainisan sa Facebook. In-unfriend ko sila. Nakakainis. Lord, tulungan mo ako na magmahal na iisipin mo na ang iba bago ang sarili ko. Alam niyo po, ang hirap ipaglaban at mahalin ang henerasyong ito. Pero wala na pong ibang magmamahal kundi tayo. Kapag nanalangin tayo, matututunan po natin silang mahalin. Can you say amen? When you say loving people, it's this, you're saying, it's not just saying, I love you. Nasabihan na po ba kayo na I love you? Hindi lang po ganun ang mahal kita. Pero when you say, I love you, you really care for that person and you will ask, okay ka lang? Okay ka lang ba? Gusto mo hug? Can I hug you? Uy, I am here for you Nandito lang ako. Amen. May pag-asa pa. Kasama mo kami sa hamon ng buhay. Uy, pinagpipray kita. Laman ka ng prayer list ko. Alam na alam yung kasabihan nito na laging binabanggit ni Daddy sa atin. People don't care how much you know until they know how much you care. It's your love, it's your care for the people that will save them. Hindi ang talino mo sa Word of God, hindi ang galing mong mag-preach, hindi ang kagandahan o ang kagwapuhan mo, yung pagmamahal mo ang magliligtas sa kanila. Alam niyo po, magugulat ang tao kasi nagmamahal ka na tulad ni Kristo. Amen. Alam niyo po, panalangin ang sagot. Kaya say panalangin ang sagot. Panalangin ang panlaban natin. So sa panalangin po, yayanigin nito ang pagsubok mo. Na tulad ng nangyari kay Paul. Sa prayer mo, yayanagin nito yung sitwasyon mo. Yayanagin nito yung hatred mo. Yayanagin nito yung galit mo. At kasabay ng pagyanig, mawawasak yung galit. Nawasak yung galit. Hindi ka nagalit. Hindi ka na insecure. Amen. Mawawasak yung paghihigante, mawawasak ang inggit, mawawasak yung pagiging makasarili. Kasi nga po sa panalangin may nawawasak. Are you there? Tulad na nangyari kay Paul, mayroong na shake, may nawasak. Are you there? At kapag nawasak ito, uusbong naman ang pagpapatawad at pag-ibig. Say amen. Una pa lang po yun, intentional si Paul na manalangin. Pagpipray ako lagi, ipagpipray ko si ganitong disciple ko, ipagpipray ko yung kapitbahay ko, ipagpipray ko yung asawa ko, ipagpipray ko yung anak ko, ipagpipray ko yung mga classmate ko, yung trabaho ko, ipagpipray ko sila. That's number 1. At isa pang bagay na nag-intentional si Paul, number 2, is setting an example. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God and the other prisoners were listening to them. Alam niyo po, their example changed lives eternally.
Pinili po ni Paul at ni Silas na manatili sa kulungan kahit may pagkakataon na makatakas sila sa paghihirap. Kung tayo po ito, ay, tatakas ako, ayaw ko na maghirap. Pero si Paul, pinili nilang manatili. Dito lang tayo. Mag-worship tayo dito. Dito po na-realize ng jailer, may kakaiba sa mga taong ito. At gusto ko ring magkaroon nun. Sabi po sa verse 29 to 30, the jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? Parang sinasabi niya, anong meron sa inyo? Gusto ko rin yan. Gusto ko rin magkaroon ng meron sa inyo. Bakit ganyan kayo? Bakit mahal nyo kami? Bakit kahit pinahihirapan kayo, nagpipray at worship pa kayo? Bakit lahat na against sa inyo pero pinapanalangin nyo pa rin sila? Bakit? Gusto kong meron yan sa inyo. Alam nyo po, ang tanong ko sa atin ngayon, kamusta ka nga ba talaga? Kamusta po tayo bilang Kristiyano? Kamusta po kayo sa school, mga student? Tasan kami ng mga student. Kamusta po kayo sa school? Kamusta po kayo makipatungo sa mga classmates nyo, sa mga teachers ninyo? Okay na lang ba? Uy, share ha. Sharing is caring. Kamusta tayo? Sa workplace po ng mga nagtatrabaho dito, kamusta po kayo sa mga katrabaho nyo? Sige na, sabihin mo na, pumasok ako ng 7:30 kahit alas 9. Time inan mo na ako dyan. Kamusta po tayo? Ano po yung pinapakita nating buhay natin sa labas, sa mga unbeliever? Remember, our behavior may also affect other people. Sasabihin nila, Kristiyano ba yan? Ganun sila magsalita? Ganun sila Christian? Pastor yan? Gusto ko pong malaman nyo na mainit ang mata sa atin ng mga tao. Mainit po ang mata sa atin ng mga yan, na kapag may mali tayong ginawa, gagamitan ka pa nila ng verse sa Bible. Ganyan ba ang mga born again? Ganyan ba ang mga Christian? Nasabihan na po ba kayo niyan? Thank you, Jesus. You know what? What others sees in us in times of trouble can have a deep impact. They may see how we handle a situation and use us as their example to follow. Gusto ko maging katulad nila. Gagayahin ko sila. Alam niyo po, I believe, dahil po, naging ganito po kami, magkakapatid, bilang isang pamilya, kasi nakita namin sa nanay at tatay namin. They really set an example. Amen? That every madaling araw, si Papa talaga naman nagpapatugtog na yan. Nag-worship na yan. Iyak-iyak na yan. Ay, iyak-iyak na yan si insan ko. Umiiyak. Nasa labas. Talaga naman. Worship. Tulog pa kami. Alas 4. Ang ingay ni Papa. Worship. Si Mama. Ito, magaling din to sa iyakan. Si Mama, pag nag-pray, iyakan dito. Worship. Iyakan. Alam niyo, kaming mga anak, mga bata pa lang kami, ang liliit namin. Lagi kami, okay, pagkatapos ng school, diretso sa sakyan, punta tayo, mag-ministry tayo doon sa saan ba kami nag-ministry dati? Meron ba? Sa Gatang, sa papuntang Bayambang, Malasiki, ayan. Every Friday yan, after school, diretso agad, palit lang ng damit, sakay agad sa sasakyan. Sige, ganito mag-share. Alam niyo, buong buhay namin bilang mga bata, ang nakita namin yung mga magulang namin, nag-share ng Word of God, tapos kada umaga magpipray, iyak, iyakan na naman tayo dito. Tapos lagi every Sunday, gising, maaga tayo sa church, gising. Lahat kami, lumaki kami, ganun. Akala namin noong una, ano ba naman to? Batang-bata, dapat pinaglalaro kami, di ba, sana? Pero alam nyo, yung example na ginawa nila, naging dahilan at naging way namin or naging example namin to follow. Alam niyo, mapalad po kayo kung may magulang kayo na nasa church na. Kasi hindi na kayo mahihirapan na iwin yung magulang nyo. Parang si Pastor Paul, hirap siyang iwin. Dati si Daddy dyan eh. Joke lang. Hindi po nahirapan mag-win yan na papagalit. Bakit ka natin ng church? Walang ganong na-experience. Kami po, wala po kaming na-experience na pinapagalitan kami ng magulang kasi uma-attend kami ng church. Wala. And we thank the Lord, meron kaming mga magulang na ipinaglaban ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya po kami ganito. Sa mga wala pa pong pamilya dito, come on, ilaban yung pananampalataya nyo. Kasi po, your generation is looking at you
and they will see that example to follow. Gulatin mo po ang mga tao na nakapaligid sa'yo. Magbagong buhay ka. Amen? Set an example. Gulatin mo sila sa nabago mong buhay. Matatapos na po tayo. Gusto niyo na pong matapos? Pangatlong bagay na naging intentional si Paul is number 3, discipleship. Can you say discipleship? The jailer called for lights. Ito na nga po yun. Kinuha yung lights. He was trembling. Sabi niya, ano pong gagawin ko para maligtas? Sabi ni Paul, maniwala ka. Ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Etong nangyari, then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his household. At that hour of that night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his household were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God and he and his household. Wow! Alam niyo po, Paul was so intentional in discipling people na pumunta pa siya sa bahay ng jailer to preach the word of God sa buong pamilya. Come on. Alam niyo nangyari, after praying and setting it an example, tao na po mismo ang lumapit kay Paul. Then discipleship starts. Bakit po? Merong visitation, merong eating together, sharing the word of God together, sharing life together, merong pang baptism na nangyari. Alam niyo po, this is discipleship. This is discipleship. His whole household was saved and believed in God. Mentors and emerging mentors and leaders, gulatin mo naman yung mga disciple mo. Bisitahin mo naman. Magbanding naman kayo na hindi ka nagmamadali. Magbanding naman kayo na hindi mo iniisip yung, papakainin ko na naman ito. Papalibre na naman sa Be Mighty ito. Ano ba yan? Naubos na yung budget ko sa ganito. Ay, ayan na naman, nag-contact coach. Ay, alam ko na to. Pamasahin na naman ang gusto nito. I want to tell everyone, hindi lang po mga mentors, discipleship is not just conducting a connect group. Discipleship is a relationship. Ibibigay mo talaga yung buhay mo. Amen? Sabi nga nila kapag binigay... Amen. Oo, tapos na ako. Wait lang. Sabi nga kapag, tawag dito, kapag tinaniman mo na ng medyo mahal, mamahalin mo talaga. Imagine mo, binilhan mo ng sapatos na tigti 10,000. Ay, mahal ko yan. Andyan yung 10,000 ko. Diba? Pag ang disciple, tinaniman mo yan, mamahalin mo. Pero ang isang disciple na wala ka man lang binibigay, umawala siya, di wala. Kasi nga po, discipleship is relationship. Discipleship is really giving also your life for them. As a connect team head po ng simbahang ito, I was really in deep burden. Kasi po every time, alam po nila yan, pag nagmi-meeting kami, okay, ito po ang mga connect group, o ito po ang mga hindi nagla-life group, ito po ang hindi pa nade-disciple. Okay, sige. Then, as time goes by, kamusta po? Nag-life group kayo? Binisita niyo po sila? Walang mag-message. Alam mo yun, masasaktan ka talaga. Bakit? Kasi ang dami pong napapabayaan. Ang dami po ang okay na kung a-attend yan, okay na kung hindi. Ang dami pong nami-miss yung pagkakataon na makapag-minister sa disciple kasi inuuna ang sarili. Alam niyo po, naging Kristiyano tayo hindi lang para maligtas. Naging Kristiyano tayo para tumulong na magligtas ng maraming kaluluwa. I want to tell everyone that discipleship is now. Ang dami na nating pine-present po sa inyo. Ito, Puso Notebook. Ito, life track, i-share mo to. Come on. Hindi na po kayo dito gagawa ng sarili nyong salita. Mayroon ka nang gagamitin makapag-win at makapag-disciple. Pero ang nakakalungkot, gusto ko pong malaman nyo,
Ang hina po natin sa discipleship. Ang dami pong napapabayaang tao. Ang daming hinahayaang mawala. You know what? There's an urgency to disciple now. Because if not, the world will disciple them. Alam mo kung sino yung mga taong ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon para alagaan. Mga magulang, alam niyo po, sitwasyon ng mga anak niyo ngayon. Mga anak, alam niyo po kung anong sitwasyon ng mga magulang niyo. Alam po natin lahat. At alam niyo na kailangan nila si Jesus Christ. At kung mananatili tayong tahimik, wala pong mangyayari. Be intentional in discipleship. Sana paglabas mo dito, magdedesisyon ka. Magwiwin ako ng isa, dadalhin ko sa simbahan at aalagaan ko. Hindi ako papayag na pupunta ako sa church na to na ako lang. Gagamitin ko lahat ng resources ko makapagdala lang ng kaluluwa sa Panginoon. Gamitin mo lahat. Gamitin mo ang pera mo. Gamitin mo ang sasakyan mo. Gamitin mo trabaho mo. Gamitin mo yung pag-aaral mo. Whatever you have, use it to win souls and make disciples. Are you there? Kasi isa lang po ang dahilan bakit kayo nabubuhay. Hindi lang para sa sarili nyo, pero para sa Panginoon at para sa mga tao. Are you there? As I end po, can we just recap? We must be intentional in what? Number 1, in prayer. Number 2, number 3. As I end, according to Joseph Campbell, the cave you fear to enter holds the treasure you seek. When you say yes to the cave, you're saying no to the rest of the world. Papasok ako sa cave na yan, and I'm saying no to selfishness. Papasok ako sa cave na yan, and I'm saying, Lord, no to myself. You know what? Paul didn't plan. Hindi niya naman plinano po na makulong. Yet he was willing to submit to God, continuing to praise Him even in the midst of trials. Alam niyo po ba, ginulat ni Paul ang mundo dahil intentional siya mag-win ng tao. Nabubuhay ako sa tao, para sa tao, para sa tao. Iwiwin ko yung kapitbahay ko, iwiwin ko anak ko, iwiwin ko yung asawa ko, dadalhin ko sila sa Panginoon. Come on, starting today, intentionally pray for that person you want to win to God. Kahit isa lang, hindi nyo na po kailangan ng 12, ng 144, ng 1,000 to win. Isa lang po. Isa lang na dadalhin mo sa Panginoon, maaaring mawin ang buong sambahayan. Gulatin po natin ang manawag. Or saan man po kayo naroroon ngayon, mag-win ka na tulad ni Paul. Manalangin ka na tulad ni Paul. Mag-set ka ng example na tulad ni Paul. Kasi po kung hindi mo gagawin ngayon, ikaw ang magugulat. Mundo na ang sinusunod ng anak mo. Mundo na ang sinusunod ng mga classmates mo. Mundo na ang sinusunod ng pamilya mo. Mundo na ang sinusunod ng simbahan ito. Simulan po natin ngayon. Be intentional. Pwede po bang tumayo tayong lahat ngayon? Thank you, Jesus. Come on, magpa-minister tayo sa Panginoon ngayon. Alam niyo po, hindi lang trabaho ng pastor. Hindi lang po trabaho ng mga mentors ito. We are called. This is our mission. To win souls and make disciples. Kung wala ka pong gagawin, kung hindi mo sisimulan ngayon, magugulat ka, sira na ang pamilya mo. Magugulat ka, sira na ang mga kaibigan mo. Magugulat ka, mundo na ang nagde-disciple sa kanila. Have that heart. Come on, sana mabasag ka. Lord, willing akong masaktan. Lord, willing akong mahirapan. Kasi
Kasi alam ko kaligtasan naman nila ang kapalit. God is looking for Christians who will die to themselves just to save people. Thank you, Jesus. To the whole world hears, and I pray that they will see more of you and less of me. Lord, I want my life to be the song you sing. Lord, pasagin mo po kami. Lord, pasagin mo ang puso namin para sa henerasyong ito. Lord, pagod na ang henerasyong ito na alipin sila ng kasalanan. Lord, tulungan mo kami. Lord, pasagin mo kami. Lord, pasagin mo kami. Lord, pasagin mo kami. Lord, pasagin mo ang puso namin. Voices in the wilderness, we're crying out as the day draws near. We sing until the whole world hears. Sa oras na to, you can kneel down to God. Pwede kang umiyak sa Panginoon. Sing until Pwede kang the magpapasok whole sa world Panginoon. hears. Lord, break our hearts once again to reach people for Christ. Sa oras na to, naniniwala ako may mga kakilala ka pa na hindi ligtas. Pwede bang banggitin mo yung mga pangalan nila? Lord, I pray for my husband. Lord, I pray for my wife. Lord, tulungan mo ako na madala sila sa Panginoon. Come on, isa-isahin mo. Alam mo kung sino sila. Alam mo kung sino sila na nangangailangan ng kaligtasan. Jesus. Jesus. Be ministered as we sing this song. I wanna be your hands and feet. I wanna live a life that leads to see you set free. Till the whole world hears, and I pray that they will see more of you and less of me. Lord, I want my life to be the song you Sing it out, sing it out. until the whole world hears. Lord, we are calling out, lifting up your name for all to hear the sound. Like voices in the wilderness, we're crying out as the day draws near. We sing until the whole world hears. We sing until the whole world hears. Sing until the whole world hears. Lord, ito po kami. Magpapagamit. Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo kami sa pamilya namin. Gamitin mo kami sa aming paralan. Gamitin mo kami sa aming workplace. And I pray, Lord, that all Lighthouse disciples ay mamumuhay na tulad mo, Ama. Lalakad kami at mamumuhay kami na tulad mo. Declaring today sa bawat isang nandito for boldness, for compassion, to reach people
this generation and the next generation for the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, pwede po bang pasalamatin natin ang Panginoon? Salamat po. Lord, thank you again for reminding us. Dahilan po, Panginoon, bakit kami nabubuhay. Thank you, Lord, for giving us again that passion, for giving us and reminding us to love people, to forgive people like never before, and help us starting today to pray like never before, to set an example like never before, and disciple people like never before. Thank you, Lord. We love and we honor you. We magnify you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, give God a big hand of praise. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo! Pwede na po muna tayo makaupo. Thank you, Lord. Ayan, thank you so much po, Pastor Jobel, sa napakagandang word. And yun, marami na naman po tayong babaonin paglabas natin dito sa center. Tama po ba? Yes, madami tayong natutunan ngayong umagang ito. And for me, sabi ni Pas kanina, panalangin ang solusyon sa lahat ng kapag wala na tayong iba pang magagawa. And the prayer will also lead us to forgive and love people. Yon. Yun. Ako naman po, ang realization ko for today is, hindi po malabong dumating tayo sa point na masaktan tayo ng tao. Pero one thing is for sure is, kapag naging intentional tayo na lumapit kay Lord, at kapag naging intentional tayong magpayanig kay Lord, kahit paulit-ulit po tayong masaktan, paulit-ulit pa rin po tayong magmamahal. Wow, grabe. Amen for that. Yes, so marami po tayong natutunan. Amen po ba? Yes, and we hope na hindi lang po natin ito napakinggan, pero ia-apply din po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Alright, so before anything else, ulitin lang po natin ang ating mga announcements. Alright, so every Saturday po ay mayroon po tayong ginaganap na prayer works dito po sa ating Lighthouse Center every 5:30 a.m. Ang atin naman pong Sunday service is nagaganap every 8 a.m. sa ating first service and 10 a.m. naman po para sa ating second service. That's right. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating Lipat Tahanan Project. And I believe na kailangan po natin ang isa't isa. So if you want to support our Lipat Tahanan Project, you can approach later our beautiful pastor, Pastora Jobel Sagawinit. And of course, the most awaited event this month of October ay ang Pastor's Appreciation Day. I know na lahat tayo ay nilolook forward ang celebration na to, di ba? And ito kasi ang napakahalagang araw para sa mga pastors natin na napaka-dedicated sa kanilang trabaho. And yun, hintayin na lamang po natin ang mga announcement about this event. Yes, tama yan. So na-take note po ba natin lahat ng ating mga announcements? Amen. So let's have our segment called Light Giving Talk. Alright, so ang author po ng Book of Proverbs na si King Solomon ay kilala bilang one of the most honored men to ever walk this earth. Binigyan siya ng Diyos ng superior wisdom and knowledge at dahil sa mga yan, nag-gain po siya ng sincere honor and respect sa lahat ng nakaparinig sa kanya. That's right. At ito pa, sinabi ng mga historians na ang Queen of Sheba ay dinalhan si King Solomon ng abundant gold, spices, and fine jewels. At nag-travel ng 1,500 miles para lang magtanong at bisitahin siya. Solomon knew a thing or two about honor, and knowing that, we see that he wrote his in Proverbs, "Honor the Lord with your professions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will be filled
with new wine. Yes, we see here that giving to the Lord is an act of honor. Ito po ay paraan ng pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng provide niya sa ating buhay. And the least we can do is to honor Him with our first fruits of our increase. But that is not the end of the verse. The Lord says, "Your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine." What an amazing thing. If you honor God with your finances and stay faithful to Him, He will bless you financially. Your vats will overflow. So let's honor God this morning and give into His kingdom. Amen. So I believe po na i-prepare na po natin ang ating mga envelope for our tithes and offering. May I invite everyone to please stand para po sa ating prayer. So let's pray po. Father God, thank you for today na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, thank you for the word na napag-aralan po namin sa araw pong ito. Natutunan po namin ang mahalin at ipanalangin ang mga taong nakapaligid po sa amin. Lord, tulungan niyo po kami to be like Paul, na sa kabila ng mga pinagdadaanan niya ay patuloy po pa rin po kaming lalapit sa inyo. At ilalapit sa inyo ang mga mahal namin sa buhay. I also pray, God, na sa magbibigay po sa araw pong ito, i-bless niyo po, Panginoon, ang amin pong maibibigay, maging ang amin pong mga buhay. Give us more knowledge and understanding sa bawat araw at sa bawat challenges na kakaharapin po namin. Kayo lamang po ang siyang aming itinataas, Panginoon. Sa inyo lamang po ang lahat ng pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. So smile as we give po. Thank you po. Amen. Pinakamalakas naman po palakpak sa Lord. Are you blessed today? Pakita mo naman ng napakagandang smile yung katabi mo. Ngiting bless. Okay, so announcement lang po before we end and before po ako mag-share ng benediction. So magkakaroon po tayo ng series is coming. Tapos na po ang series natin. Sino pong blessed sa ating series? Amen. Dahil po dyan, meron po tayong bagong series this coming November. At ang tawag po natin sa series natin is entitled, Sobra na Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, sobra na yan. We will talk about the dangers of too much kasi naniniwala ko pag sobra na yan daw, imekos-mekos na yan, di ba? O imekos-mekos tayo ng kaaway. Okay, so it will start po, hindi po next week kasi next week po is the Pastor's Appreciation. So mag-start po yan sa first week ng November. So 3 weeks po yan na topic. Are you excited? Amen. At announcement din po sa lahat po ng mga nag-life retreat. Magkakaroon po tayo ng life retreat refresh. Okay, gaganapin po yan dito sa Lighthouse Center, November 25. Ang alam ko po, that's 1 day po na life retreat refresh. Okay, lahat po nag-encounter, nag-life retreat, o EGR, ano pa ba yung mga tawag dati? Encounter Jesus, ano pa ba? Ang dami siguro, no? So, November 25, so ang admission ba dyan is, ang bayad po is 350, kasama na po ang food at merienda. Amen? At may pasalubong pa? Hindi, wala na sigurong ganon. Amen po ba? So, yun lang po ang announcement natin so far. Sige po, tatayo tayong lahat at palakpakan natin si Lord. And let's receive the benediction. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you. Surely goodness and mercy will follow you. Wealth and riches will be inside your home. At ang mayamang biyaya ng Diyos ay mapasayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At lahat ay magsabi ng Amen. Let's shake hands one another. Magyakapan po tayo. Pagpalain po kayo ni Lord.